Pinanganak ko po si Laura noong December 11, 2006. Siya po ay normal na bata, malusog. Nagtaka na lang ako kasi may naobserbahan ako sa kanya dahil hindi siya dumudumi 3 days pa lang. Ang na-detect sa kanya ay may problema daw po siya sa butas sa puwet. May bituka na hindi nagfa-function. Sabi sa amin na may posibilidad daw na ooperahan. Sabi ko, opera? Wala po akong pera na pampa-opera. Ang trabaho lang naman po ng asawa ko ay contraction worker lang. Gagawin daw yata siya sa kanya yung i-open para temporary ilabas yung dumi na nasa loob ng bata. Muntik na daw po akong mamatay. Wag naman po ipagkaloob ng Panginoon na kukunin siya sa amin noon. Di naoperahan na siya. Akala ko panghabang buhay na yon. Tumagal ng tumagal ng tumagal. 10 years old naman po ako, naoperahan po ako sa colostomy. At sabi po ng doktor is yung bituka ko po is nagbubuhol-buhol. Yung bituka din niya, nararamdaman namin, lumalaki. Bumalik ako sa doktor niya na i-closure pa nga. Sabi ko, wala pa ba akong katapusan to? Talagang hihiwain na naman ang tiyan ng anak ko. Sabi ko, pera na naman. Lubog na ako sa utang. That time na yan, may nag-offer sa akin na mag-abroad ako. Lagi po ako sumusuka ng dumi. Sinugod na ako ni Papa. Naka-tricycle po kami. Mula Tagaytay, wala po siyang lisensya. Nilatagan lang po ng plywood si Laura na parang lantang gulay na emergency. Kaya kasabi niya, kahit sitahin ako ng mga staff dito, emergency ang bata. Wala na rin po siya sa sarili niya. Hindi na po niya alam ang gagawin. Si Papa na po mismo sumugod sa akin sa ER. Ang asawa ko tumawag sa akin, Mama, hindi ko na alam ang gagawin ko. Lumuluha na po siya noon. Alam niyo po yung kuryente na para magising ka ganyan, na nawala daw ako ng panandalian. 50-50 po siya. Para pong binawian ako ng buhay na binalik. Nung nasa abroad na po ako, sa Kuwait, napa-operahan ko yung bata. Napa-closure na namin siya. Gusto kong pauwiin si Mama. Si Mama po kailangan matapos yung contract niya sa abroad. Sabi ko, Pa, laksan niya na lang yung loob niyo, lalaban ako. Nung time po na yon, sabi ko, Lord, pinakinggan mo ko, di mo ko pinaiwan. 2 years ang contract ko doon, di bali ni-renew ako ng amo ko. Dapat 4 years, naging 3 years na lang po. Nagsabi po ako sa amo ko na, Ma'am, emergency, kailangan ko umuwi ng bansa kasi ang aking anak ay kailangan na nasa tabi niya ako. Ayoko naman ako na mawawala ang anak ko na ako'y wala sa tabi niya. Aking amo ay nurse din, naintindihan niya yung nararamdaman ko. Taon 2020, habang siya'y nagpapagaling sa ospital, may tumubo sa kanyang leeg na bukol na parang kasinlaki ng Jolene. Parang mga nakalipas na ilang taon po, parang lumalaki po siya. Pina-ultrasound po namin si Laura, na-detect po na may thyroid. May tendency na gamutan o ooperahan. Kaya sabi ko, na naman, operasyon. Pumasok na naman sa utak ko na sabi ko, operasyon na naman. Yung taon nga pong iyon, meron akong pupunta ng ibang bansa. Kaya sabi ko, kakagating ko na to kasi ako, baka kailanganin na naman namin. 2 years din po ang contract ko, magwa 1 year na ako. Tumawag ang asawa ko. Ang leeg ng anak ko, ang laki-laki na. Sabi ko, ano ba yan? Para ka akong tumubong daddy dito na kulang na lang yung may nipples siya. Nung umuwi na po si Mama na lang po yung kasama ko nun sa ospital. Napansin na ng mga kapatid ng biyanan ko, kung gusto mo pumunta ka ng Manila. Sabi ko, ang hirap ka sa Manila, wala kaming tutuluyan. Halos naman yung pera ko na galing sa abroad, halos doon ko binuhos sa kanila talaga. Awa din talaga ang Lord na may binigay sa aming mabubuting tao. May tumawag sa amin, gustong tumulong sa inyo. Gusto ko kayong dalhin sa child house. Libre naman daw po yung pagkain, pagtulog. Lahat naman po libre. Tuluyan na po, nagpapa-check up kami sa PGH. Ang sabi daw po ay cystic hydroma, parang cyst.
naoperahan na po si Laura. Naka-survive na po siya, naka-recover. Hanggang siya po ay magaling na. Kala ko hindi ko na makakayanan lahat. Sobrang makulay po yung buhay ko.